So ito wala itong intro. Nagkape ka na ba? Tara usap tayo. So nandito tayo ngayon sa GB Cafe at kasama natin yung isang hindi ko alam kung ano eh. Consider nyo ba yung sarili niya na artista, pero para sa akin siya siyang creative person na pumasok to sa iba't ibang klase ng field na pagdating sa content creation. So ano ba gusto mo itawag ko sa'yo? Yung real name mo ba o yung pagkakilala ko sa'yo? Ikaw, pero ako, mas sanay akong tawagin mo kung ano eh. Ano? Na, kung ano yung tawag mo sa akin, sir. Sir ang tawag mo sa akin. Kinakabahan ka. Nagkakalimalay, sir. Siguro Boss Chok. Oo, Kasi pwede. mas nakilala kita sa Boss Chok eh. Oo. Actually, di ba, idol kita eh. Talaga? Hindi ko alam yun. No? Kala mo hindi yan eh. Kasi nagko-comment lang. Para sa mga hindi nakakaalam, no? Isa siyang vlogger before na tama. hindi ko alam kung itutuloy pa yung pagbablog niya kasi ano to eh, nasa hiatus space siya eh. Kumbaga, hindi na to nag-upload masyado ng vlog talaga eh. Siguro mga skit yung ano. Skit lang. Mga pag-trip lang. Kung tinopak lang ako, ganun. Pag-arang yun lang. Pag tinopak ako, may time na, vlog ako konti, ganun. Minimal lang. Pero hindi na totally vlog talaga na tuloy-tuloy. Tapos sa personal mo? Sa personal. Sa personal account mo? Personal account mo? Yes. Sa Reels. Gusto mo bang yan? I-promote yan pag nagkataon? Pwede naman. So, Public din? Ha? Public? Public naman. Yung sa mga video ko sa ano. Public naman yun. Gusto mo ba i-promote? Yun nga pala. Ako nga pala si Boss Chok TV. Supportahan yung mga video ko sa Wilbert T. Miranda. At saka sa mga gusto dyan, sa mga gustong may matutunan, tapos walang papasok. DM lang ako. Magulong kausap. So, si Boss Chok, ano ba pinagkakabala ni Boss Chok ngayon? Ako ngayon, Bukod sa pag-artista, kasi para sa mga hindi nakakaalam at sa mga walang pakialam, no? Makikita nyo to sa commercial ng Token Text. Siya yung nagpapalipad ng kalapate. Tapos, ang gano'n, lahat sila hinahanap pa isa-isa. Hindi pa mo nahanap lahat? Hindi pa lahat eh. Siguro mga 7 pa lang. So, 300 yun. So, meron pa ako 700 plus. Kaya, ayun, ang basta life ko naman ngayon is, parang, bukod sa pag-taping, yun, sobrang swerte ko kasi nagkaroon ako ng trabaho na isa yun to sa mga nagtumutulong sa akin ngayon. Kumaga, ito yung nagiging ko siya ngayon, fundamental ko ngayon sa buhay. Tapos, yung amo ko pa is sobrang bait at parang hindi ko siya matuturing na amo. Isa sa matuturing ko tatay ko siya, sa kuya ko, siya lahat ito matayo bilang nag-guide sa akin. Hindi ba pangalanan yan kung sakali mapanood niya to? Yun, sarot sa'yo. Jack Logan yan. Si Boss Jack Logan, yung sikat na vlogger yan. 2.5 million followers. Sobrang dyan ako nagkatrabaho sa kanya. Director to, di ba? Yes, director siya. Maraming movie. Tapos, mga ginawa niyang film. Ang dami niyang ginawang film. Tapos, kakasama sa Asia Award TV. Kakasama rin siya doon. Yan. Director na siya. Naalala ko, si Jack Logan, siya ba yung sa sa Star Talk ba yun dati? Yung naka-shades? Yes. Siya yun? Siya yun. Sa kanya ako Sa channel pumapasok. to siya? Ngayon naman, ang buhay namin ngayon kasi filming. So, ngayon, nagpipilm kami ngayon sa amo namin, sa may, kung kailan yung mga binibenta mga cars, yung luxury cars, Manila, mga hybrid cars, yan, kami nagbablog doon kay King Panda. Kung sa YouTube channel, si King Panda, kami yung nag-handle ng video. Yan. Si Jack Logan ang director namin. So, sobrang nung tao na yun. So, dahil sa kanya, marami akong tutunan sa buhay. Nakala ko dati, okay na alam ko na Hindi, marami pa pala. So, ang ganda nung pagkakalala namin dalawa. Pagdating lang kasi nagkalala kami doon, napaka-minimal lang na kailangan niya ng extra. Tapos, kinuha nila ako. Tapos, nung kinuha nila ako, sabi, nung kinuha nila ako, doon nagkakilala. Salamat niya na paras pala kaming tubong San Mateo Rizal. So, ang galing. Sobrang alam niyo yun pa. Saan mo na-discover?
Doon sa pag-extra sa may ano siya, may ginawa siyang commercial na stream sa Facebook. So ginawa niya na kailangan sila ng taong makapal yung buhok. So yung friendly Yung ko, branding oh, yun, branding wala kasi, diba? Wala na kasi, Ba't ka kasi nagpakalbo? Hindi, okay lang naman. Ano lang, challenge lang to. Kumbaga, isa yun sa mga, ano ko, sa mga challenge ko sa buhay ko. Kailan ka ba nagpapogi nun? Ba't ka nagpakalbo? Kay Hindi. Kim Chu ba yun? Kay Kim Chu. Yeah, kay Kim Chu. Oo. Kasi kaya ko naman may pagkasawa kay Kim. Wala pa rin palang gana yan. Sino Umasa kalabo lang mo ako. nun? Ha? Sino kalabo mo nun? Si Robel Alineo. Alineo TV. Yan. So, sa iyo kalaban ko. Pero, ano naman, nagkalaban ako kami noon, is sobrang ano naman namin dalawa. Sobrang best friend kami talaga. So, sabi namin, manalo matalo isa sa amin, okay lang yan. Be proud sa bawat isa. Ang galing. Ang galing nung, Pwede ba nila panoorin sa YouTube yan? oh, pwede. Pero sa YouTube yun. Pero guys, ano, pikat na lang kayo sa part ko na kasi medyo ano, streaming talaga. Ano So, yung pangalan nun? Yung show na yun? Escort of Appeal sa may Showtime. Yan. Hmm. Ang sarap lang ang sarap lang balikan yung ginawa ko pero ano, disgusting. Pati ka bang ganin? Sa tabi yung mga ganun salita. Okay lang naman. Okay lang. Sa podcast ko kasi bawal magbura eh. Oh, yan. I mean, Yung sabi ko minsan. pero yung mga ganun, kasi ano talaga, promise, ano, hindi ko rin alam kung bakit ginagawa yun eh. Hindi, ano, part din siya ng ano may, parang personality mo na rin siguro as a creative person. Siguro nga na naging creative siguro dahil dun sa pagiging creative ko parang naghanap pa ako ng extreme. 'Di ba? So parang ano pang kulang? Ano pa bang pwede kong gawin na kaya mo? Parang gano'n. Ako mismo sarili ko kinakalaban ko. Parang gano'n, ang galing. Pero Diba? ang tapang mo doon sa part na yun, ano, napanood ko rin yun ah. Oo, ang dami nagsabi nga sa akin doon na ano eh, na parang yung ginagawa ko raw parang hindi raw ginagawa ng normal na tao. So parang grabe sila sa akin. Yun lang naman ano lang naman yun, 'di ba? Kumbaga parang ginawa ko lang naman yun kasi gusto extreme, 'di ba? Parang kakaiba. So sana yung expect nila sa akin na ganun akong tao, hindi daw ganun. Ba't ka ba nagpakalbo kasi? Ginaya mo si Daniel Padilla? Hindi kasi ang top of the line yung ano nun eh. Yun yung nakita ko na picture na ginagaya mo. Yes, kasi ang top of the line ko kasi noon nung sumali ako, so rap and sing dance rap yan, ganun. Ganun yun siya. So tapos sabi ko dun sa doon sa Showtime, sa creative nila doon na sabi ko baka baka pwedeng payagan niyo ako na gawin ko to. Sabi, sige lang sir, explain mo, paliwanag mo sa amin ano ba gagawin mo. Nagpakalbo. So parang, ha? Sir? Totoo? Sabi sa akin, opo, totoo po. Seryoso ka dyan? Opo, seryoso ako dyan. So parang, kaya ko lang kasi naisip yung kalbo kasi, unang-una kasi, ang dami sinasabi ng mga tao, di ba? Bilang challenging sa ating personality, na parang, personality tayo, na magulo buhok mo, naiilang ka, 'di ba? Ayun, maayos. So, parang masyadong siyempre di natin maiba yung mga tao ganun talaga sila, 'di ba? So, ako parang parang gusto ko ipakita sa kanila na kahit magulo yung buhok mo, yung confidence sa sarili, 'di ba? Tama. Kahit may tagyawat ka, pakita mo sarili mo. Kaya okay, 'di ba? Personality mo 'yan eh. At the end of the day, hindi naman sila magbe-benefit dun sa may Oo, resulta. pero kasi, ang sinasabi ko sa nila, huwag nyo agad bigyan ng agad yung sarili nyo. Huwag nyo bigyan agad na parang ibaba nyo agad yung sarili nyo pagdating nagkaroon lang ng tagyawat. Ayoko lumabas ng bahay kasi may pimples ako, 'di ba, pre? Oh. Hindi naman sa ganon, 'di ba? Kumbaga, pinapakita ko sa kanila na kahit anong mangyayari sa sarili natin, sa buhay natin, 'di ba? Confidence, umarap tayo. Ayun tayo eh. Kumbaga lagi sinasabi na harapin nyo yung lagi kung ano yung kinabukasan kung ano mangyayari. Yun na yun eh. Hindi natin mabago yan. Ayun na nakalagay sa inaharap. So kung may tagyawat ka diyan, okay lang, gising umaga, gala ako sa mall. Kung may tagyawat ka, okay, fine, 'di ba? Parang ayoko lang bigay sa nila na lagi nila binibig deal sarili nila na may konting kapansanan lang, parang ang bigat na para sa damdamin nila. Hindi ganoon. 'Di ba? Okay. Lakas na yung loob nila. Sobrang ano lang naman nun eh. Sobrang simple lang naman. Pero yun lang naman. So, alam mo na ba kung bakit
tinalagan ko yung aya mo na ano. I-guest kita sa podcast ko. Hindi, kasi totally talaga, ako talaga, kaya ako nag-comment kasi natuwa ako doon sa sa video mo. So sabi ko, wow, sabi ko nagpa-podcast na siya. Sabi ko, tama, bila nagko-comment, promise, nung nag-top up nakita ko agad 'yon. Hindi ko pa siya pa rin nakita sa sa post ha. Doon ko siya nakita sa mga reels. Totoo? Yes! Sa reels ko siya nakita. Diba? Isipin mo pare, kumaga, expected lang na, ako kasi pre, sa Facebook kasi, hindi ako nagmumoron sa Facebook na up, hindi ako ganun. So, pag minatang video, i-click ko yun, tapos lahat yun, i-click ko lahat ng video. So, doon ako naglilibang sa video na yun. So, ganun, up. So, one time, nakita kita, lumabas. Bakit? Sabi ko, wow, sabi ko, nagpa-podcast na siya, sabi ko, ay, teka lang, balikan ko, inanap ko yan mo, Pero pinost yan, kung ano ba yung buong ano? Pinanood mo ba yung buo? yung sinasabi mo, napanood ko naman, Sa YouTube? hindi, doon lang sa yung sa may Facebook nga lang. Sa Reels? Kaya ginawa ko, nag-comment ako agad, no? Baka naman, baka pwede ako mapasama sa podcast. So, sobrang, tapos nag-reply ka, sobrang na-amaze ako, tapos sobrang, talaga, really talagang ganun. Nakapagiganti na ako. Kasi nung dati nagko-comment ako sa'yo, di mo ko pinapansin. Ganun. Hindi, siguro, nung time na yan na nagko-comment, napansin kita, dati noong una tayo, bago tayo mag-vlog, Ito, di ba? malalabas ako ng sama ng loob. Napansin mo lang ako nung nilabas ko yung vlog ko dun sa car reveal. Hindi naman. Hindi, ako kasi pre, talaga, ako naman kasi, lahat naman ng tao, pinapanood ko naman yan. Naiyak na tuloy ako. Kung di naman kasi lahat yan, pinapanood ko, pero hindi lang kasi ako yung tao, hindi kasi ako yung taong, parang, ma-post, ma-comment, hindi ako ganun eh. So, pag nakita ko, pare, may mga kaibigan ako nakikita ko na, nag-i-improve o may nagagawa silang maganda, yun, inaano ko sa kanila, parang, uy, ang gagaling mo, ganun. Ginagano ko naman. So, nagkataon lang din siguro kasi na medyo malayo na tayo ng konti. Dahil siyempre, ampak ka, tapos kami, banaba. Kayo, dalawa kayo, ampid tsaka banaba kayo. so parang, Kabilaan. kabila. Hindi, lang, sobrang natutuwa lang ako, kahit medyo nagkalayo tayo, meron pa ring kumurot na napansin kita ulit. Diba? Kasi kumaga ang dami ng expect na mapapansin ulit ako. Natakpan na yung mga diba? So parang di ako kaibigan na hindi ko na napapansin na. So yun nga, traffic ka, tapos nakita ka natuwa ako. Sabi ko sana makasama naman ako sa mga podcast nito. Natuwa ako, galing. Yung Java Talk kasi, last year, 2024 ko pa talaga siya nagawa. Mayroon na akong pilot episode sana nun. Kasama yung singer-songwriter ko na kaibigan. Na siya yung unang guest ko dapat. Talaga? Co-host ko dapat siya, kaso dumaan siya sa pace na medyo siya problematic siya ngayon. So, parang napigilan yun. So, okay. natainga siya. Kaya yung design ko nung podcast cover art, natenga muna siya. Tapos, nag-isip ako ng anong diskarte, anong medyo kakaiba ng konti. Hindi naman totally sobrang iba kasi kailangan pa rin natin dumikit dun sa salitang podcast eh. So, inaral ko muna siya kung sino yung mga gumagawa ng ganito at sino pa yung hindi pa gumagawa ng mga ganitong bagay na naisip ko. Ng mga ganito, mga ballpen, yung like hawakan. So, parang galing po sa National Bookstore, no? Kasi normally karamihan ng mga nagpa-podcast ngayon ang ginagamit nila yung condensed mic talaga eh. Ang nakita ko pala na gumawa nito parang si Tim Itik yata. Parang nakita ko. Pero kalokohan lang yung podcast nila. So hindi sila seryoso. So ayun. So kinuha mo na Kumuha ko ng medyo idea. So, pero ang ganda, sobrang unique kasi yung sobrang ang ganda nung Bakit ng ballpen pink? Sa pagkatao ko, pink pa talaga ang galing. Puro black sa panahon na puro black yung gray, suot mo. tapos pink. Ang galing. So, ang topic natin talaga ngayon, kaya tinalagan kita doon, no? Timing din kasi about siya sa pagiging creative. Which is creative person ka. Isa ka sa Talaga? Oh. Paano sabing creative ako? Pag sinabi kasing creative, pre, iba-iba eh. Magaling ka mag-isip ng something na kakaiba na pagdating sa art. So, yung pag-arte mo, art yun eh.
Oo. di ba? Yes. So, doon pa lang, creative person ka na. So, yung pinaka-topic natin na sinulat ko na dahil nasa phone ko yung Sabon pa talaga yung ano yun. So, di ko mapakita sa'yo kasi ayoko maging scripted lahat. Sige. So, ang Ang pinaka magagawin ko, pipikit ba ako para Okay lang hindi ko naman. makita? Tapos pamakinggan ko na lang. Okay lang naman. So, episode natin nga pala ngayon ay title niya, Bakit Mahirap Maging Creative? Pero hindi mo kailangan sagutin yan kasi may mga specific question na kang dapat sagutin doon na pwede nating pagsaluhan. No? Oo, pwede. So, first question na pwede nating pagtripan o pagtalakayin ngayon. No? Ano yung pinaka... ano ba to? Ano yung pinakaunang pumipigil sa tao para maging creative? Takot, kahihiyan, o comparison? Sasagutin ko na ba? Pwede. Para sa akin, comparison. Mas lamang yung comparison sa creative ba? Kasi, kumbaga kasi pagka yung lahat kasi, ang nangyayari kasi, ganito, parang bago sila gumawa, isip nila na, ay hindi, yung baka may kapares ako, baka tawag dito, baka pag ginawa ko to, ay meron na pala to sa meron sa iba. Ganon. And then takot din na kung anong magiging consequence dun sa sa gagawin niya. Kasi may mga iba kasi na nag-expect na kuwari sa atin bilang creative, may mga iba kasi nag-expect na katulad ng mga ibang mga nag-uumpisa mag-vlog o mga nasa vlogging industry, ginagawa kasi nila pag gumawa sila ng video, gusto agad nila mag-trending agad. So, hindi siya ganun kadali. Which is nangyayari pa rin until now, lalo na ngayon na medyo humina yung vlogging ngayon pero mas dumami yung nagbablog. Oo. Tapos, sa sobrang dami nung nagbablog, ang nangyayari doon sa dami nag-vlog. So, yung mga iba, lack of knowledge. Hindi sa inano ko sila. Kumbaga yung kasi parang kala kasi nila ang pag-vlog kasi is napakadali lang. Napaka-basic na ay mag-video ka lang nakikita na tayo. Hindi eh. Hindi kumbaga kasi ako kasi nanggaling din ako sa pag-vlog, sa vlog industry na yung ginawa ko sa vlog is art. Diba? Minahal ko siya. Totally talaga. Halos umiyak na ako dyan eh. Sobrang pagmamahal sa vlog kasi sabi ko, hindi ako gagawa ng content nang hindi ako masaya. At hindi ako gagawa ng content na feeling ko is parang hindi ako hindi ako masasatisfy na pag ginawa ko to, okay ba ako? Okay ba yung loob ko? Magiging ba ako? Gumaga parang hindi ba magkakaroon ng doubt. Ganun yung ganun ako dati. So sobrang creative ko, talagang ginawa ko bago ako gumawa ng isang video sa mga ngayon, may mga video ko na na mga nag-viral. Pero sobrang natuwa ako kasi kung bakit nag-viral yun kasi binigyan ko siya ng creativity. Diba? As a vlogger kasi, hindi pwede na sabihin mo lang lagi na hindi, vlogger kami, mag-video ka lang ba? Okay, vlog na to, hindi eh. Mga ka-idol, diba? Mga ka-wonder. Diba, creative, iba yung, sana sa akin lang, respetuhin nila yung pagiging creativity ng pagiging vlogger. Kasi, sa akin, dun ako nabibilib at dun ako mahanga sa mga taong nagbablog ng may creative. Sobrang, ko dun mo ako makukuha, dun mo ako na parang, wow, talagang idol, ganon, masasabi ko ganon. Kasi mga iba kasi halos nagbablog lang tapos kung anong kwento pa ginagawa nila tapos feeling nila gusto lang mangyari is parang ba't nag-million views to? Hindi ganun, 'di ba? So dapat meron tayong parang parang sa kwento, ba? Bubuo ng kwento. Dapat alam mo yung umpisa hanggang dulo. Hindi pwede yung gumawa ka lang ng umpisa tapos di mo alam paano yung tapusin yung dulo. Ganun yung mga iba. So sana yun lang. Yun lang ang nangyayari sa mga iba kasi yung mga pinaparis nila yung mga sarili nila sa ibang vlogger. Oo. Na parang ito gagawin ko to, kailangan kailangan. Siyempre sila sa part nila inaaral din naman nila yung niche na meron sila. Yes, pero ayun nga, kaya nga kumbaga kasi ang sa akin lang, gaya sa mga sinasabi ng mga vlogger, gumawa ka lang ng gusto mong gawin. Hindi siya nagmamark na parang may papel at ballpen na babasahin mo, dapat yan ang gagawin mo. Hindi eh. Mas maganda na yung na yung out of nowhere ka.
Diba? Yung idea mo, out of nowhere ka. Wala kang pagkokopyahan na ballpen at papel. Doon ka mas nagiging creative eh. Sa pagiging content creator o sa kahit saan ka man dalhin. Mas maganda yung out of nowhere ka. Yung wala kang kopyahan, wala nang didikta sa'yo anong gagawin mo. Yung kung ano lang, ay, gusto ko to, gawin ko to, ganun lang. Mas maganda yun. Mas ano siya, mas nag-emphasize pa siya na, na-appreciate ng mga tao. Kaysa dun sa binabasa mong libro, tapos i-adapt mo, tapos tinuturuan ka, parang nag-robot ka eh. Yung nawawala essence of creative. Doon ako sana ganun lang. Sana ma-appreciate ng mga tao yung pagiging creation ng mga, kasi tao tayo, malawak yung utak natin. So, make your imagination to the worldwide galaxy, di ba, pre? Oh, totoo, di ba? Di ba? Hindi ka kasi pwedeng, na lakop, dito ka lang, di ba? I-ano mo yung sarili mo, di ba? Out of the box ka, gawa out of the box. Ganun naman, yung mga iba kasi halos Kopya. nangongopya na lang eh. Tapos sabi nila, vlogger ako. So, ang reply ko, okay. So, sa akin naman siguro, kasi dumaan din ako sa phase na gano'n eh, yung sa takot. Yung time na hindi ko siya naumpisan kasi baka hindi magustuhan. Yan diba? Yung sabi ko kanina, parang hindi nagustuhan, parang ganun, diba? Yun yung isa sa pumipigil na isa rin sa napagtagumpayan ko na kailangan talaga pag once na may gusto kang gawin mo na siya. Kahit, Yun. halimbawa sa pagsusulat ng libro, isa sa pinaka tip para makatapos ka ng libro, magsulat ka lang. Oo. Kasi ang pinoproblema kasi ng common writer, teka, baka kasi mali sinasabi ko eh. Baka mali yung grammar ko. That's why merong editor. So meron pa mag-i-edit nung gawa mo. Sa video, ganun din. Meron pang mag-i-evaluate nung video mo. Pwede may panood naman niya sa mga kaibigan mo kung bago mo i-upload. Tapos lahat yung bago ma-upload, lahat yung i-check yun. Ngayon, yung dumalaman yung mga di tatanggalin mo ulit, edit mo ulit. O diba, kumbaga, taka di naman yan ilalabas agad-agad ng, di man pala sunod mo, tapos ilabas agad eh. Di naman ganyan. Si Kong TV. Marami bago niya ilabas yung video niya, di ba? May viewing mo na sila tinatawag. Tsaka si Kong TV, bilib ako doon kasi ang galing niya kasi pagiging yung ginawa niyang content ulit sa pagbalik. Nakasama mo na pala yan. Yes, si Kong TV. Sa digital. Yun yung digital yan, sa commercial niya. Alam mo, di ako na follower mo. Nakasama ko siya, sobrang bait. So, yung about doon sa vlog niya na ginawa, sobrang tuwa ako doon sa vlog niya. Diba? Alin yung nagpo-promote ng scatter? Hindi yun. Ilan niya rin yun eh. Binigay na ng yun eh. Hindi ba yun totoo? Dito yun. AI yun. Ang galing ng AI. Ang galing ng mga AI ngayon, no? Mga nakaka-perwisyo ngayon ng mga tao. Alam mo yung sobrang bait, sobrang ng tao, tapos biglang makikita mo, magiging masama sila. Ang galing ng computer AI, no? Talagang isa sa mga ngayon, sa mga creative. Yung creative talaga. Di ba? Isipin mo, si Kong TV nagpo-promote ng sugal, 'di ba? Isipin mo kung magkano 'yun kung mag-promote ka, 'di ba? Hindi ganoon tao si Kong. Kaya sobrang doon lang sa vlog niya. Natuwa ako sa vlog niya kasi parang para siyang ulam na kahit matagal lutuin, pero pag kinain mo, sarap. Parang ganun yung ginawa niyang content. Steak na solid. Yes, parang ganun. Ang sarap, diba? Ang galing mo pa lang, ang sarap. Ang galing kasi isipin mo, diba? Yung video niya kahit matagal, pero yung lumabas, diba? Grabe. Ilang months yun eh. Ilang months siya na-tengge. Parang 3 months siya. Hindi lang months. A year. Bago siya na bago siya. Hindi. Hindi, I mean, kumbaga, yung content nila. Na yun mismo. Kumbaga, siko kasi para ako din yung sikong. May matagal. Ang tamad ng gumawa ng content. Ngayon, totally, pag nakita mo yung cellphone ko talaga, pag nakita mo, ang dami kong video sa cellphone, pero hindi ko na-upload. Bakit? Wala lang, tatamad pa ako. So, parang ganun din si Gong, tsaka ako, parang the right time, and diba, timing is the key, parang ganun. Tama. Oo, parang mas maganda kasi yung doon sa ibibigay yung timing is the key kasi yung mag-i-upload mo, bato ka ng bato agad, banat ka ng banat. Baga ang tawag nila doon quality over quantity. Oo. Kaya sobrang galing nung ginawa ni Kong doon. Di bali matagal pero sulit naman yung labas.
Galing. Salute ako doon kay Kong TV. Yan, salute sa inyo yung back niya commercial. Pero mas the best pa rin yung sa kanya. Sa scatter. Sa scatter. Gusto ko, gabay ganun pa. Ewan ko doon. Ang galing. Yung estudyante, sira na yung buhay. Oo. Pati si Jante. Pero yung estudyante na yun, yung estudyante na yun, tropa kayo estudyante na yun. Huh? Pati yung ano. Ayun, yung talent lang din yun eh. Mga lahat yung kasama namin talent. Yung isa doon, sa manggugupit, sa ano yun sa pencil box. Writer ng pencil box, yung kulot yung buhok na sa gitna. Yan. Right on yung pencil. Pero yung dalawa sa gilid, pati nagugupit, yan mga tropa ko yun. Mga tropa Ano din ako ng commercial pencil yun. box. Oo, ay Kasi grabe. hindi siya pang bata. Yes, pero yun lang talaga. Pero ano, Pero ito hindi nila, tuloy eh. Total, pero ano lang, pero ako, may times na nagpo-post sila na mga ano, hindi, bukod sa audition, yung live ka manood ng ano nila, ng comedy skit nila. Meron na, pinapost nila. Oo, tapos Sa das text na email. mismo? Oh, yes, das email lang. So kung manood kasi nung ano Dapat nila ako rin, gusto ko rin manood kasi nang wala lang akong time. Bakit? Sayang naman. Hindi ko rin So, alam. ano ba setup nila? Hindi, siguro pagka meron sila ulit. So, Ano ba siguro setup nila? Ha? Ano ba setup nila? Ay, tuwing kailan ba? Nagaganap? Hindi ko alam eh. Basta Random. random sila eh. Pagka trip lang nila mag-post. Na guys, kailangan namin ng gusto nyo bang manood no live dito sa pencil box, ganon. Email lang kayo, ganon. Meron yun. Tapos, nakita ko parang type ko siyang putaan. So, alam, medyo may pasok ako eh. Iba-iba rin. Quezon City lang siya. Ay, isa lang, may studio talaga sila. Yes, meron studio. Oh, may studio sila. Kala ko pagka- iba-iba ng lugar eh. Pagka meron ulit, ka ta, PM ka Pwede, agad. Okay ka na? Oo naman. Next question natin. Painit na painit to Mukhang ano Konti lang to. Onti lang ba yan? Naranasan mo na bang ma-paralyze dahil kailangan perfect? What it means na paralyze? Ano? Kinoriente kita. Parang gano'n, nanigas. Ayun, paralisado. Yung ano, Hindi, mo magalaw, na-paralyze ako saan? Sa paggawa ng content. Kahit anong, pagdating sa pagiging creative. na-paralyze ako. Kasi kailangan perfect. Kumbaga dahil nga kailangan perfect, parang ayaw mo na siyang gawin ganun. O wala ka nang magawa. Hindi, siguro doon ako sa part na O hindi mo tinitingnan yung lahat ng content mo na totally perfect. hindi, mo, totally talaga. Pagiging perfectionist na lang. Oh yes. Pwede siya, pwede. Alam mo, kung alam lang nila, ako kasi sa video ko ng Boss Chok TV, ako yung editor, ako yung director, ako yung producer, ako lahat. So, ako kasi, once na gumawa ako ng content, siguro, mas marami yung video. Tapos lahat yun, sasalahay ko lahat yun. Ang haba. So, siguro, mula umpisa hanggang dulo, hanggang manawa ako, na parang feeling ko, okay na to, perfect na to. Ganun ako mag-edit. So, parang, siguro, na-paralyze ako. Isa rin yung siguro naging rason ko kung bakit ako minto sa pag-content. Kasi kailangan, gusto mong perfect. Ganun. Hindi rin. Siguro napagod ako kakagarin yung scenario araw-araw. So parang lang ako, parang nanawa lang siguro ako na parang sa araw-araw na ginagawa ko yun, parang bilis ko na umay, parang bigla akong tinamad na parang nakakapagod na pala yung ganito. Daily vlog ka ba? Dati, nag-daily vlog. Dati, nag-daily vlog ako dati sa baka luma kong video. Pero, simula nung yun, yung ganun nga, na gusto ko araw-araw content, tapos, okay naman siya sa content, madali gumawa ng content. Diyos ko, ang mahirap na talaga pag-edit. So, sa isang buong linggo, gagawa ko niyan, 4 na content. Siguro 5, pag sinipag pa. Tapos, sa 5 na yun, lahat yung na-edit ko pa isa-isa. So, ganoon yung senaryo ko. Pabalik-balik lang. Umpisa, panoorin ko sa dulo, tapos ending ko, tingnan ko, ano bang kulang dito? Tingnan ko. Parang may kulang pang ano pa dagdag dito? Ganoon ako. Sobrang perfectionist ako bago ko i-upload. So, siguro, dun ako na-paralyze siguro.
isa yun sa mga naging rason kung bakit ako Huminto ka. huminto ako sa pagbablog. Yun ang naging rason yung parang tinamad ako, napahagod ako sa ganun yung scenario na ginagawa ko. Although, okay naman siya, kaso nga lang, dahil nga paulit-ulit, ang dami kong video na Kumikita ka na sa Facebook, diba? Kumikita ka na sa Facebook. Yes, Time na yun. yes, kukumita na ako nun. Then, doon ako nakabili ng cellphone. Tapos nagkaroon ako ng pangalawang sahod. Tapos, after nun, tinamad na ako, di na ako Sayang talaga yun. pero okay lang, pero ang sabi ko naman, babalik naman si Boss Sok TV. Babalik naman ako, don't worry, Hintayin nyo babalik na yan, tayo, take time, basta abo nga sa inyo sa mga followers ko, na babalik ako, kumbaga, siguro tama na yung pahinga ko na 3 taon. 3 taon ako nag-content. Hindi ka naman magre-rebranding. Ay, hindi naman. Kasi ako nag-rebranding na ako. Dami ka ng rebranding eh. Ako naman kasi, pag about to rebranding, paano ba rebranding yung pangalan? Oh. Ako hindi. Kasi Hindi ba doon ako na nakilala eh. Kumbaga sayang na yung, kasi halos, example, kahit saan ako pumupunta ngayon, ang tawag siya kay boss, wala lang, kala mo, pinapasahod ko sila eh. Ako ba amo nyo? Ba't nyo mo ako binubos? Sabi ko sa'yo, sir eh. Oo, kaya ba't na ako tinawag mo ako, sir? Doon ako natuwa. Boss nga. Oo. Ang nanood na nailang ako sa hashtag, sige po, doon lang nailang sa yung pagpumo sa akin. Ano mo ba alam? Halos lahat ng kausap ko, ganun. Kahit Talaga? anak ko. Okay. Ngayon lang yan, recently lang naman. Ewan ko, parang grateful ako sa mga nangyayari sa buhay ko this year. Ganun. Ako naman, ako totally, sabi about the grateful, pre. Ako, di pa naman totally ako great, diba? Pero, kumaga, nandun tayo sa part na sakto lang, pero sa wakas, yung mga hindi ko nagagawa dati, nagagawa ko ngayon. So, lahat ng mga, lahat ng mga plano ko dati, nagagawa ko siya ngayon. So, yun lang. Pero, hindi naman total na sobrang great na tayo. Siguro, thankful lang ako kay Lord na yung binibigay sa akin blessing is, alam niya naman na pinaghihirapan naman natin yun. And then, great lang din ako na hindi siya napapagod. Bigyan ako ng pagsubok. At alam niya, lagi kong pinapasok yun. Lagi kong nilalabanan na, Lord, pagsubok lang to. Kaya ko to. Bukas na bukas, umaga. Igising ako bukas, mawawala rin itong problema ko. Parang ganun. Ang galing. Doon lang. Pero sa pagiging great ko ngayon, na masabi mo na parang sobrang thankful ako na, sobrang great ko na, hindi. Hindi pa ako doon, hindi ko pa feeling sarili ko na isa ako sa, kumbaga hindi pa. Hindi, baka iba yung sabihin mo sa akin ha. Hindi naman. Hindi, parang ganun lang. Parang sa'yo lang. Oo. Sobrang sobrang lang ako. Siguro yung great na yun, isa lang masabi ko na, gratefully lang na kay Lord, na yun nga, na ang dami kong dating wala na binigay niya sa akin ngayon na pero sinabi niya naman sa akin na pinarealize sa akin na meron kanya na baka naman baka naman sayangin mo pa yung pagkakataon na to. So yun ang ganda, meron siyang luck na sa utak ko na parang wag kang magalapse, wag kang susobra, diyan ka lang, wag lalaki ulo mo na garang ganon. Yung may pa rin ako, may hanggaran ako, may limit na, bigyan lang kita. Pero hindi ibig sabihin na lalaki na ulo mo, na maging ganito ka diba? Ang galing, yun lang, ang galing nung na-realize ko, parang ganun yung feeling na inuno sa akin ni Lord. Ang galing. Kita ko naman kasi napansin mo nga ako. Yun lang, napansin kita, Dito na sobrang galing. Ang galing natin ngayon, Dapat pag sinabi kasing grateful, kailangan lagi tayo magpasalamat sa mga nangyayari sa buhay natin. Yes. Whatever happens, small things, yes, big palaga things, natin yung big or small, lahat yan mahalaga. good thing, bad thing, kasi things. lahat yan happen for a reason. Yes, diba? Ang galing. Diba? Yung May purpose kung bakit sila nangyayari. yes. Kaya sana, yung iba, ma-realize nila yun na isa, lahat yun, pagsubok is, pa rin natin yun. Diba? Di ba sabi nga, pag dumanas ka ng pagsubok, swerte mo kasi pinagtitripan ka. Oo. Joke lang. Nagtitripan ka, Pinagtitripan ka ng tadhana. Tadhana. Okay, next question tayo. Sige. Baka may gusto ko rin itanong ha. Hindi naman, sige lang. Kasi sa bagay Sige lang. naman guest ko yun. Hindi naman ako yung guest mo eh. Oo naman. Siguro Sige. pag nag-podcast ka siguro yun, baka ako na yun. Sana, soon, magkaroon tayo podcast, no? Tapos, parang alam mo, ako, tinanong mo ako, gusto mo podcast. Sa pagiging creative ko, ang sarap siguro pare, mag-podcast sa gitna ng kalsada. Pwede may try.
Pero, Kasi may maririnig ng mga truck. tanda ka ng truck, babanggain ka na, no? Baka ikaw pala yung Oo. nagpo-podcast na may Tapos truck. yung ambulansya, di na nakadaan. Kasalanan mo, no? That's the podcast. Creative. Diba? Parang gano'n, no? Galing. Okay, next question. Paano makikita ang progress kahit hindi halata? Medyo mabigat yung tanong, ha? Oo nga, no? Paano makikita yung progress ng Ikaw alam mo paano ko nagawa yung nahalata? tanong na yun. Hindi. Sa akin, tulad ko, yung progress sa buhay ko ngayon taon, bago tumatapos tong taon, naramdaman ko muna siya bago ko makita. Parang, yun ang isa rin sa mga masasagot ko na, parang, inano yung loob ko. Parang, yung parang ginawa kong, parang pinakalma ako ng mundo at pinakalma ako ng buhay. Na parang, alam mo yun yung parang hindi ko pa naaabot yung pangarap ko, pero nararamdaman ko na sa katawan ko, sa sarili ko. Parang ganun, yung parang wala pa yung blessing, pero parang feeling ko parang darating yung blessing Parang ayun na sa akin totally totoo yun. Totoo yun, pre. Isa yun sa mga masabi ko na nagpapatunay na totoo. Kasi unang-una kasi pare, bago ako maging vlogger pare. Ito ay kwento ko sa inyo, i-share ko sa mga natin Ang galing lang guys kasi isipin niyo ganito One time, gabing-gabi, nakaupo lang ako sa may kanto namin. Doon sa may tindahan namin, doon sa tambayan namin. Nakaupo lang ako. Maraming bituins, bilog yung buwan. Tapos, madaling araw na yun. Kasi parang trip ko tumambay. So, upo lang ako. Hindi pa ako vlogger nito, pre, Hindi pa ako vlogger nito, Year 2020. Wala ka pa sa content creation. Wala pa talaga, pre. Wala pa akong knowledge sa mga ganyan. So, ano nangyari? Ganito yun. 2009, way back na 2019. Ang galing kasi upo lang ako, tapos nakatingin ako sa langit. Tapos, sa langit, pare, ito diba, isipin mo yun, yung pinapaliwanag ko, nakaupo ko sa langit. Tapos, nakikita ko lang yung buwan tsaka yung mga bituin. Pero nakangiti ako, pre. Parang baliw ka na. Kaya nga Hindi na isip ko Hindi ko sarili lang kaya ako. Hindi. I mean, nakangiti ako, tapos biglang, yung utak ko, pare, nagkaroon ako ng hallucination, yung nangangarap ako na, parang, ito totally talaga totoo, sinabi ko sa lahat mga kaibigan ko to, na parang naiisip ko parang balang araw, parang ganon, balang araw sisikat ako, balang araw makikilala din ako, out of nowhere, pre, wala akong idea Ilan taon ka niyan? 2019. So, 35 na tayo. So, Reveal yung age. Reveal yung edad. Ganda naman Ako malam din naman edad ko Pero mukha naman tayong baby face. Mukha naman tayong 22. Lagi yung pinakamalala na, siguro mga 25 ka lang. Mga ganun. Oo na. Kasi nagabot ako ng 50 din May suon. Ang galing na pre, Ang galing na out of nowhere na nagkaroon akong idea. Tapos, naisip ko siya, and then bumalik sa akin bigla na parang, kailan at paano? Pero ano pangarap mo ng bata ka? Ako, pangarap ko talaga dati ng bata, mag-drawing. Drawing. Oo, nakapag-try ka mag-drawing? Yes, yung dingding namin puno-puno ng drawing dati. Ano drawing mo? Yeah, mga cartoons, mga Crayon Shin-chan, mga Kuro-chan, Anime. Dead Liger, anime, yes, Tom and Jerry, lahat. Tapos ang galing ko pa dun sa pagkulay. Kasi talagang yung pag sa kulay, sa kulay, gusto ko mo totoo yung kulay. Nakukuha ko siya. Pangarap mo ng drawing? Yes, dati pangarap ko ngayon, pangarap ko na lang siguro ngayon yung yumaman. Hindi ka na nag-drawing ngayon? Hindi na. After nun natutunan ako sumayaw. Hindi na ako nag-drawing. Hindi, yun lang pinakapangarap mo ng bata ka. Yeah, hindi. Ang pangarap ko talaga maging civil engineering. Civil. Yes. Ayun, ramdaman ko yung balang binabaha. Hindi na siguro. Bakit? Tabi ilog lang kami. So, kung magkakabit ka ng bahay doon, tapos laging babae, hindi. Kasi laging sira lang. Hindi, siguro ganun lang. Dapat yun yung tinuloy mo yung civil engineering, tapos nagawa ka ng mataas sa tulay doon. Hindi, kasi naumpisahan ko talaga yan dati ng mga bata kami, civil engineering ko. Naumpisahan ko siyang gawin dati, doon sa ilog namin sa may kanal.
Gumawa ako ng bahay. Pero di ba, paano mo nalaman na civil engineering yung dapat mong kunin sa ganung ano? Siguro, bata pa kasi ako magaling lang mag-drawing, almost grade 1, 1997. Dinabil ko, ano? Grade 1, 1997. Ano, bata pa lang ako, talagang pangarap ko talaga siya maging civil engineering. Ang galing nga, kasi isip mo pre, pangarap ko maging civil engineering. Pero hindi nangyari. So, siguro, hindi talaga para sa akin siguro yung pangarap kong yun. May ibang pangarap siguro. Yun nga, yung kwento kayo, diba? Parang ganun lang na, parang, biglang pumasok sa isip ko na parang, Yung ano, sumikat. parang, kung kailan pa paano. So, sabi ko, kailan kaya pa paano? Pinabayaan ko lang muna. Hanggang dumating na, nasa Lucet Bulaga, yung Piling Pogi, tapos nakalala ko si Tekio, yung tatay ni Wamus, si Tekio Cruz, nasabi sa akin, alam nyo, ikaw nakakatawa ka, ba tayong mag-vlog? Sabi ko, ano yung vlog? Di ko pa alam yung vlog eh. Diba? Sabi ko, kung nag-vlog na ako dati nung high school pa, di sana ngayon, sikat na sikat na ako ngayon. Kasi sobrang ano talaga ako, maloko talaga ako, pero hindi. Yun, tapos punta kay Tekyo, nagpaturo ko sa kanya kung paano mag-vlog. Paano niya kuyahan, paano Si siya. Tikyo yung matanda. Yes, yung tatay ni Ramos Cruz, tsaka ni Awit. Si Awit, yung ano, yung sinasapian. Hindi ba ito ng bagong? Kawi mo na yata yung sinisirahan mo. Hindi, yung tropa kayo si Awit, gamer. Si Kenneth, tropa ko yan, tapos sila Ramos Cruz. Si Kenji, si Budang, tsaka si mga tropa ko yan, mga anak ni Tekyo, lahat. Mga tropa yan. Pati yung tatay si Tekyo, tsaka si nanay, yung asawa ni Tekyo. Shinout-out mo na lahat Oo, lahat ng Cruz family. Yan, para lahat. Hindi, ano yun nga, yung sabi ko nga pre, na parang ano, may mga darating talaga sa atin siguro, sa buhay natin siguro na ano, na may part na ano, na hindi pa natin nakukuha. So, pabayaan lang muna natin. So, siguro take time. Pero ano, kung ikaw, ano lang, ito lang, parang ano lang, kung ramdam mo na makukuha mo yung isang part na yun, huwag kang magmadali. Darating din yun. Parang iano mo lang siya, pabayaan mo lang na may tamang oras sa tamang araw para doon na pag dumating na yun, yun na yun. I-claim mo na agad. Ganun siya. Pero napansin mo ba, may sinasabi kayo sila na ang bata daw, karaniwan mataas ang pangarap. Tapos, habang lumalaki, lumiliit siya. Pansin mo ba lahat yun sa mga tao? Oo, parang ba't ganun? Sa'yo, no? Oo, ako parang ganun, parang bakit ganun kaya yung nangyayari? Anong kaya? Anong pwedeng maging... Hindi mo ba natanong sa sarili mo bakit parang ano? O ngayon mo lang siya parang Yes, ngayon ko lang siya napansin. Yes, ngayon ko lang napansin na, oo nga, no, bakit lahat ng mga tao, lahat ng mga bata, ang taas ng pangarap. Pero pagdating sa panahon na tumanda na sila, yung pangarap nila, parang nawawala na. Lumiliit Lumiliit yung diba? pangarap, no? Kasi ang isa sa reason dyan na sa akin na napansin ko lang, siguro yung sitwasyon. Tulad sa'yo, halimbawa, civil engineering. Isa sa mga maaari, hula ko lang, financial, yung totoo, suporta ng nasa paligid mo, napipigilan siya. Hindi, sa akin siguro, kasi nung nalaman ko na ang mahal pala ng civil engineering. Tama. Mahal talaga. Mahal talaga, pre. Nung na-realize ko na parang, Hindi siya umaayon sa kapasidad ng karaniwang nararanasan. walang naman dati sardinas lang, tapos civil engineering ka pa. Magkano natin sardinas dati? 11 pesos lang. Tapos, pag civil engineering ka pa, magkano yun? 1 billion yun. Alos 1 billion mahigit. So, Grabe parang, naman sa billion. so parang, wow, yung, diba, parang ang galing lang. Ang galing lang nung nung nangarap ako doon, tapos nung nalaman ko gano'n yung presyo, parang hindi ko na siya pinursu. O na siguro na wala lang ako siguro ng lakas ng loob para pagpatuloy yung Pero kung mabibigyan ka ng pagkakataon na makapag-aral pa, tatanggapin mo pa rin ba? Sa ngayon? yung civil engineering. Hindi, kung may mga mag-aaral sa akin, ba't hindi? Mag-aaral talaga ako. Pero kung sarili kong pera, Alam mo, hindi. pakinggan ni Sir Jack Logan to. Sana. Hindi, kung mapanood niya to, Dapat sumipsip ka na. Sipagan mo na. hindi naman. Siraan mo na iba. Hindi naman. Ako naman, pagdating sa mga ganon, yung about kay Jack Logan, siya yung taong isa sa mga trusted people talaga. Kumbaga, ako kasi, kung kilala na ako nito eh, kung kilala ko sa mga iba, halos pili lang yung mga taong nakakilala sa akin na hindi siya ako tao Hindi ka madalas mag first move.
kumbaga. Yes, tsaka hindi rin ako palakaibigan ng gusto. Kung mapapansin mo, palakaibigan ako, makikita nyo. Marami akong kaibigan. Pero, bilang lang sa daliri, yung mga taong trusted people ko. Parang ganun ako. Hindi ba, ano? Dahil hirap ka magtiwala agad. Pwede bang ganun o hindi naman? Hindi. Siguro nakadepende sa trip ko. Oo. Napiligitripan mo lang ata ako. Hindi totally talaga. Ako sa mga totoong kaibigan ko talaga. Depende sa pakisama siguro. Siguro sa pakisama. Kung paano nila ako nabigyan ng purpose kung bakit paano magitiwala sa kanila. Parang ganun. So, yun nga, pili lang sa daliri. Yung mga kasi lahat naman yung kaibigan ko eh. Pero hindi lahat yan pwede kong pakisamahan. Pwede kong samahan. Samahan kita pero hindi ako nag-enjoy sa'yo. So, mas nag-enjoy ako sa mga taong trusted people ko talaga. Uy, napagkatiwalaan yung mukhang kriminal. Doon ako nag-i-invest saka nagbibigay ng pag mga ganun tao talagang kung ano ako, ugali ko talaga. Yun na yun. Ganun ako. Pero pag mga taong hindi ko gano'ng trusted, medyo minimal lang. Parang, okay, mabait ako, ganyan. Ganun. No? Pero yung kulit, siguro, selected lang. Limitado. Oo, limitado. Ganun akong tao. Ano ba tawag doon? Extrovert? Extrovert all out ka eh. Ang introvert, Wilbert na lang. Siguro Wilbert na lang ako. Wilbert ako. Sa mga introvert, Wilbert na lang. Ako si Wilbert. Ang galing na.